Ikaw ba nagpapa-check up ka kahit walang problem? Or inaantay mong magkaroon muna ng symptoms? Or meron kang maramdaman bago ka pumunta sa doktor? As in, no judgment. Tinatanong ko lang kasi nung nagkaroon ako ng mga anak, parang mas natutunan ko ng pahalagahan yung health ko. 7:15 AM pa lang. And kailangan ko silang ihatid ng maaga. Kasi magpapa-check up ako ng blood sugar ko. And ng hemoglobin levels ng katawan ko para sure na walang problem sa akin. Kasi ngayon yung schedule ko. Actually, nung Saturday pa, pumunta na ako pero schedule ko today, Monday. Kaya, jujumbi muna ako ng mga gamit ng baby ko. Katapos ko palang magpa-check up. And yan. Yan yung mga kinuhaan sa akin na dugo. And waiting na ako sa asawa ko para magsundo. So, finish na akong magpa-check up and nakuha ko na rin yung result. Pero isi-share ko pa rin sa inyo kung ano yung nangyari nung araw ng check-up. Dumating ako doon mga 9 o'clock. So, kinausap ako ng nurse na maraming beses akong kukuhaan ng dugo. 9:30, tinawag na yung pangalan ko. Ito yung first time na kinuhaan ako ng dugo. So, nilagay siya sa 3 small tube. And after yan, uminom ako ng isang boteng. Para siyang Sprite yung lasa. Hindi ko alam kung ano yun, pero para siyang soft drink. And sinabi na may 3 beses pa daw akong kukuhaan. So yan, after akong painumin nun, is pinahintay ako dun sa waiting area. Sorry ha, nagbabasa kasi ako. Gusto ko kasi mas detailed yung isi-share ko sa inyo. So, 10 o'clock AM, kinuhaan naman ako ng dugo sa right part dito sa arms ko. And 2 tube yung nilagyan. Pwede raw akong umihi kasi hindi naman ako kukuhaan ng ihi. Yung story kasi nito, takot akong umihi kasi akala ko is kukuhaan ako ng sample ng ihi. Kasi nga parang nga to sa blood sugar. Hindi ko alam na dugo pala mismo yung i-check nila. So, yan, natawa nga yung nurse. After nun is, chinek din ng nurse if may diferensya ba yung yung kinuhaan sa aking ugat kanina. And, yan, bumalik na naman ako dun sa waiting area. So, ayan, 10:30 AM after 30 minutes. So, yung interval niya is every 30 minutes. Yan, kinuhaan ako ulit ng dugo. Dito ulit sa right and 2 tube ulit yung nilagyan. Sabi, pwede ako uminom, basta water lang. And maghihintay pa ako ng 1 oras para sa last na pagkuha sa akin ng dugo. So, ito yung second to the last. After 1 hour, 11:30 AM, ito yung last na pagkuha ng dito sa right ko ulit kinuhaan. And medyo masakit na siya kasi nakuhaan na siya ng 3 beses. Pero okay lang, push lang. Yun na yung last. Yung total na binayaran ko para sa araw ng test is 4,390 yen. Kinausap ako ng nurse na hindi mo na raw kakausapin ng doktor. So, yung result naman, 3 to 5 working days. So, after 1 week ko na siya kinuha kasi hindi ko siya kinuha agad after nung tinawagan ako ng clinic. Grabe. Alam mo, wait lang. Ikwento ko lang sa inyo yung time na naghihintay ako ng result. Grabe yung kabaho kasi nung time na yon, ang totoo is overweight ako. Yung BMI ko medyo mataas. So, yan din yung isa sa reason kung bakit ako nagpa-check up. Kasi kinakabahan ako. Kasi sa buhay ko yun yung pinakamataba ako. Actually, nahihirapan ako sa weight ko after ko manganak sa bunso ko kasi yung mga previous pregnancies, hindi ako masyadong lumalaki pero yung sa bunso ko talaga. After ko manganak sa kanya, bigla akong lumobo ng hindi ko alam kung bakit. As in, kumain lang ako ng konti, tataba ako. Ito na yung araw ng pagkuha ko ng result. Naghintay muna kami sa waiting area. Tapos, nung turn ko na is, kinausap na ako ng doctor and in-explain niya na yung blood sugar ko raw is normal. Ito kasi, ang tricky kasi nitong sa blood sugar. Hindi porket nakalagay doon na okay is, hindi na ako mag-aasikaso ng lifestyle. Talaga, kailangan ko siyang baguhin yung food. Pag-exercise, napakahalaga nun para ma-maintain yung weight. At saka, kailangan ko rin talaga pagpawis. Yan yung problem ko dito sa Japan. Ang hirap magpawis kasi alam mo yung 3 months lang mainit dito sa amin. So, doon naman sa hemoglobin, yung result niya is giri-giri. It means 0.5 na lang bago ako maging anemic. Niremind ako ng doctor kasi nag-worry ako, sinabi ko sa doctor na history kasi ng family namin, ang problema talaga is yung mababa yung dugo. Pero sabi naman ng doctor is, nireregla kasi daw ang babae. Kaya natural lang daw na mas mababa yung dugo.
Yan, binigyan niya ako ng advice to eat healthier, na kumain ako ng merong nutrition. Nag-ask din ako kung pwede ako mag-take ng iron supplement. Tapos nag-agree naman siya. And ngayon, umiinom na ako and papakita ko sa inyo. Nabili ko to sa Donkey and hindi ko alam kung magkano to kasi asawa ko yung bumibili. Pero tinitake ko siya twice a day. Mas maganda na yung yung agapan kesa umabot sa gamutan kasi hindi biro yung pag bumagsak yung hemoglobin. Ganun yung nangyari sa lola ko eh. Pero yung sa kanya kasi is a plastic anemia. So, nalala ko na naman tuloy. And anyways, para sa check-up na to, ang binayaran ko is nasa 300 something. Basta sobrang mas maliit lang siya kesa sa Senyen. Senyen below. Pero wala namang 500. Mga nasa 300 something. Alam mo yung before ko magpa-check up is grabe yung kabang naramdaman ko. Pero after nung makuha ko yung result nung araw na yon is bigla ko naging masaya. Happy ako kasi nalaman ko yung situation ng health ko, lalong-lalo na sa blood sugar at saka yung sa dugo. Meron lang akong question. Ikaw ba nagpapa-check up ka kahit walang problem? Or inaantay mong magkaroon muna ng symptoms? Or meron kang maramdaman bago ka pumunta sa doktor? As in, no judgment. Tinatanong ko lang kasi nung nagkaroon ako ng mga anak, parang mas natutunan ko ng pahalagahan yung health ko. Kasi parang feeling ko mas okay na malaman if may problem ba or wala. And, kung nanonood ka ng mga videos ko in the past, lagi ko itong sinasabi, prevention is better than cure. And ngayon, ina-apply ko na siya sa sarili ko. And yan yung nag-push sa akin kung bakit ako nagdesisyon na ipacheck yung blood sugar ko at saka hemoglobin levels dito sa Japan. Yan lang naman yung journey ko. Hindi ko na siya na-i-vlog. Pero yan yung update. And I'm so happy sa mga result.